Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Amir from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso, yung mga comments, at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito na nasa record. Mag-ingat po kayo sa mga nagpapanggap na ako, no? Sa YouTube, sa Facebook, at sa TikTok. Yan. Mag-ingat kayo para hindi kayo ma-scam. Hanapin nyo yung original. Siyempre, tatandaan nyo, hindi po ako nagre-ritual. Hindi rin po ako nagte-text ng kusa para sa inyo. No, hindi ako ganon. Kayo magte-text sa akin. Kung gusto nyo, magpa-reading. Ako, hindi ako kusa nagte-text sa inyo on. Hindi rin ako nanghihingi ng pera kasi parang may nanghihingi ng pera. Ginagamit yung pangalan ko. Isa lang po ang ginagamit kong GCash. Kung ano lang ibibigay ko sa inyong GCash at kung ano lang nasa description below, yun lang ang GCash. Isang number lang po ang gamit ko. Mag-ingat kayo sa mga scammer kasi dumadami na sila. Okay? This is a general reading, Taurus. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Gawin nyo lang itong guidance at gawin yung i-reverse nyo o kontrahin nyo yung mga warning sign na lalabas ito para lumabas is a positive. Okay? Para kay Taurus this July. Taurus in July. Taurus in July. 2025. Thank you. Persevere and you will overcome a problem. Yan yung mga yung mga pinagdadaanan mo, isa yun sa makakatulong sa'yo para ikaw ay magpatuloy sa buhay. Kumbaga, you will be strong. Kumbaga, yung mga dalahin na bigat sa buhay, pagsubok lang yan, no? Kumbaga, di ba yung camel, di ba, nabubuhay sila ng napakahabang taon. Ganyan. Tuloy-tuloy lang, kahit mabigat ang mga dinapasanin o mga dalahin, tuloy-tuloy lang at ma-overcome mo yan. Uy, meron kang temptation, no? Temptation will test you. Ibig sabihin, may ahas, may sinungaling, may sakim, makasarili, may tukso, no? May tao dito, either sa relationship mo man yan, o sa trabaho, o kaya sa pera, related. Kuhanin mo lang sa'yo doon. Yan, mag-ingat kayo. Hindi lahat, kumbaga may tao dito na magaling magsalita, mabulaklak ang kanyang mga sasabihin, no? Pero deep inside, sasakmalin ka niya o may masama siyang pakay sa'yo. May tao na may masamang pakay sa'yo. December is a 12 hours, 12 days, 12 weeks, 12 months, or by December. Or maaaring December is may tao na malapit sa'yo o kakilala mo na may birthday. Siyempre, andito rin yung sitwasyon na magkakaroon, maaaring may tao na magiging cold, ikaw or someone, or may mga sakit na mga, yung mga, siguro ibo, sipon, masakit ang lalamunan, masamang pakaramdam, mga ganun, magiging daroy, mga ganun sitwasyon. Or something happen in December. Deep friendship with someone of the same sex. Maaring eto yun maaring may tukso na maaring same sex kayo ng karelasyon mo or may taong magkakaroon ng attraction sa iyo. No? Sana hindi ka mapasok sa third party relationship. Yan. Baka may taong nagkakagusto sa iyo. May tao na mag-flirt sa iyo or someone. Or ikaw. Compliment from an admirer. Hala, eto nga. Maring yan, may tao na daw. O ano man yan. Medyo mabulaklak din siya, no?
Financial pitch, eto na yun, ano. Pero, sinasabi ko sa inyo, may apple ka, ha? May apple yan. Ibig sabihin, kung ano man yung pag-isipan mo maigi, mag-trust ka sa intuition mo, hindi lahat is okay. Okay? O, siyempre, iba sa inyo, there's a lucky situation. Nandun yung sitwasyon na maaring, this is the time na kailangan mo na mag-ipon ng pera, may mga lucky situation na darating, pero ayokong magsalita sa inyo na lucky talaga siya kasi dumabas si ahas. No? Pag-isipan nyo pa rin para hindi kayo magkamali. Mag-trust ka sa intuition mo. Mahirap na. Diba? Baka also, ito may mga opportunity na darating sa'yo. Either opportunity for a love life or opportunity for pagkakaperahan. Mga ganyan. Ito na, sinasabi dito na maaring may mga dapat pag-aralan, dapat alamin, dapat siyasatin, kung kinakailangang aralin mo muna, it's good. Kung kinakailangan na humingi ka na advice with someone, mas kinakailangan, or someone's giving an advice, or hihingi ka na advice, or magbibigay ka na advice. May mga dinidesire, ano, kumbaga may mga extravagance, or may mga bagay na want mo sa nakikita ko sa ito. Siguro iba dito pera, sa iba dito is a love life, no? Sa nakikita ko dito. Mag-ingat kayo when it comes sa reservation din kasi, when it comes sa love life, kasi handito si ahas, si apple, maaring ikaw or someone, nagiging reserva ka sa kanya. Or you are an option in life. Hope, wala. Alliance, andito na may pagiging loyal mo sa nakikita ko dito, or someone is loyal talaga sa iyo, no? Vice versa. May mga tao na friendship na magbibigay ng advice sa iyo, or kakilala mo, magulang mo man yan, or friend, no? May mga tao na may tiwala sa iyo, and then also may tao na compatible sa iyo, magiging loyal sa iyo. Maaring itong si admirer, ganyan, or maybe ikaw rin is magiging loyal ka sa mga gusto mo nang ipinch sa buhay mo. Halimbawa, gusto ka ng sasakyan, gusto ko na ng license, gusto ko na ng pera, gusto ko na ng pamilya, gusto ko na ikasal, mga ganun sitwasyon. Kung ano man yan, gusto ko na ng honest love life, yung mga ganun sitwasyon. Kung ano man yung gusto mong ipinch sa buhay mo, no? Kung ano mga gusto mong pagwagian sa buhay mo. May mga triumph, there's a success and victory sa buhay mo. Maaring this July ay meron kang maa-achieve na isang sitwasyon sa buhay mo, no? Ang sinasabi dito, overall kasi, kailangan mo pag-isipan yung mga bagay o sitwasyon na gusto mo i-pinch o gusto mo makuha sa buhay mo. You need to commit and to be loyal or be devoted dun sa bagay na yun para mapagtangkumpayan mo ito. Be stable in your life. Kailangan sa'yo always balance. Kailangan sa'yo is may mga bagay na need to accept, may mga bagay na kailangan mong targetin o focus and keep moving to your goal. Dahil pag ikaw kumbaga, kailangan mong always have a purpose in life. Palagi ka kailangan may layunin, may mga pointed of destination para dumating si luck sa buhay mo. Para dumating yung reward na gugustuhin mo. Tingnan natin na yung energy. Teka lang. Namatay yung aking iPad. Okay. Anong energy ni Taurus? Energy ni Taurus this July 2025. Please show me. Kung kailangan mong humingi ng tulong, advice, gawin mo ha. Ang energy mo. Okay. Ang energy mo, ay, 6 of Swords. Okay, ang energy mo is more on thinking. Ang nakikita ko dito, siguro may mga bagay na, halimbawa, gusto ko na mag-stable, gusto ko na ng business, malaki man o maliit yan, gusto ko mag-travel, gusto ko ng magdesisyon at i-let go ito, iwanan ito, mga ganun sitwasyon, no? Ako nakikita, o kaya gusto ko to na parang may mga ililiving behind ka o may mga bagay na mas more kang magiging wiser this time o mas magiging practical ka this time or mas magiging strong ka this time. May mga bagay na
maaring desisyonan mo in a quiet situation. Yun na nakikita ko. Halimbawa, may gagawin ka, kikilos ka o magdedesisyon ka ng sa sarili mo na tahimik lang. Ganyan. Kumbaga, iba rin sa inyo may mga sikreto or someone may secret. May mga ano kayo, sa iba sa inyo, mananaginip kayo. May mga panaginip na maaring matandaan nyo. Sa nakikita ko dito, maaring yon is a sign para sa inyo. Kaya mag-focus kayo sa inyong mga panaginip. May mga bagay na kayo naiisipin. To letting go, to leaving behind, ganyan. Or to change a situation. May mga pagpapasyahan ito, no? Magkakaroon sa'yo ng kamalayan o pagmulat ng mata. Pagmulat sa mata sa batibot. O, tingnan natin ang iyong parating. Halimbawa, ay gusto ko na palang kamtin ito. Gusto ko na palang ganito. Gusto ko ng ganyan. Gusto ko ng sasakyan. Gusto ko ng ano man yung mga bagay na mapag-iisipan. Anong parating kay Taurus? Ano po to? Mag-ingat ka sa pera mo, ah. Nakita ko hindi ka stable sa pera. You need to be aware sa pera mo, tsaka sa trabaho mo. Yun na nakikita ko dito. And also sa health mo, or someone, no? Maaring a mother figure is or babae na may health issue, ako nakikita, or kung sa'yo, ingatan mo na yung sarili mo. Okay, ang parating sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito, ay may taong delikado, no? May taong danger. And you need to be aware doon sa nakita ko dito. May taong ginagamit ka lang, may taong disloyal, there's a chaos, may taong makasarili o sakim, may tao na sasandal sa'yo because of the needs, may tao, oh God, someone is obsessed with an status, ganyan. May tao ka nakikita gano'n. Maaring bago mo siya makikilala o kakilala mo na siya na kailangan mong pag-ingatan or kailangan mo nang i-let go. Yun ang nakikita ko sa iyo. And then also, sa iba sa inyo, when it comes sa trabaho nyo, siguro iba hindi kayo stable sa trabaho nyo, sa nakikita ko dito, at maaring magkakaroon ka ng pag-let go or tingnan pa rin natin mamaya, titingnan ko kasi. Or maaring nag-iisip ka na want to let go or want to start a new beginning in life. Maaring iba sa inyo ganun. Kasi there's an offering din naman ako na nakikita dito sa new work. Sa iba naman sa inyo, mag-ingat kayo kasi ang nakikita ko sa iyo, disorganized ka or someone is disorganized. Kumbaga hindi siya marunong magpatakbo. Either relationship, magpatakbo o magpalago ng relasyon o ng pera o ng negosyo. Kung ano man yan. Basta hindi siya marunong mag-handle ng sitwasyon, no? Sa nakikita ko. Sana hindi ikaw ito. Sa nakikita ko, ha? I hope. Pwede rin na nahandito ka sa sitwasyon mo na nalilito ka. Kumbaga, nalilito ka kung paano ka magsisimulang muli o paano ka magta-transform or paano ka makapagdidesisyon. Maaring ganun. Pero you need to trust sa intuition mo. Ang sinasabi dito, there's a chaos talaga ako nakikita. Hindi ko lang maintindihan bakit may tao dito nagpapanggap eh. Mag-trust kayo sa intuition nyo ha. You need to be aware talaga. May tao nagpapanggap lang. As in. Sa iba naman sa inyo, may tao ditong parang nasa isip niya lang material things. Baka nga may ginagamit ka lang. O kaya may tao rin ako nakikita na may pagka-insecurities. Ay, gumin niya anak. Ano ba yun? Danger person. Sabay sa inyo, hindi kayo makaipon ng pera, no? Mag-ipon kayo ng pera. Tingnan natin anong dapat iwasan ni Taurus. Hindi naman kayo lahat to, ha? Kung maganda naman yung buhay nyo, buti lang, hindi ko nakuha ang energy nyo. Ibig sabihin, gano'n. Diba? Ano ibig nyo po sabihin, universe?
Okay, ang sinasabi sa'yo, iwasan mo daw. Iwasan mo yung isang sitwasyon na hindi mo makita yung tama sa mali. Iwasan mo magbulag-bulagan. Iwasan mo rin na masyadong maging mabait. Hindi ko naman sinasabi na maging masungit kayo at maging madamot kayo or maging ano, pero isipin mo rin yung sarili mo, syempre. Iwasan mo na hindi ka makapag-release o hindi mo i-release yung sarili mo o escape yung sarili mo sa mga bagay na hindi makakagod sa'yo. Any situation. Iwasan mo yung frustration. Iwasan mo mag-isip ng negativity or magpa-trap or magpa-stuck. No? Kailangan sa'yo is mental strength. Kailangan sa'yo is a clear mind. Sinasabi dito, huwag kang magpapakontrol sa ibang tao o magpa-manipulate. Ganyan, iwasan mo. Finish the unfinished. Kung may mga hindi pa kayo na-finish na situation. And then, the positivity happen in your life is up to you. Nasa sa'yo mga kamay. Ibig sabihin, kung this is a relationship, magdesisyon ka. Kung ito yung trabaho, magdesisyon ka. Kung may mga gusto kang gawin na opportunity, project, or any new situation, be adventurous, gawin mo. Mas makakagod yun. Iwasan mo rin yung mga tao na kailangan ka lang nila sa mga oras na kailangan ka nila. Kung baga pa ikaw ay nangangailangan, wala na sila. Tingnan natin. Relationship. Love. Relationship. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, pamilya, karelasyon, kaibigan, kasama sa trabaho. Hindi ka masaya. Okay, when it comes sa love. When it comes sa love, maaaring iba sa inyo is may tumahak na, maaaring nagkaroon ng hiwalayan, ano? Maaaring isa sa inyo tumahak na ng ibang landas. Ganyan. Vice versa. Ang nakikita ko dito, handuin yung bagay na may nag-let go na at nag-start na ng new beginning in life. Kasi, alam mo why? Hindi niya daw kasi nakita sa'yo. May hinahanap siya na hindi niya nakita sa'yo. Yun, may hinahanap siya na wala sa'yo, ibig sabihin. Yun. Kaya nag-move siya. Ang nakikita ko dito. At maaari itong taon na to, meron na siyang pinapahalagahan ngayon na iba, no? Na parang nagkaroon ata sila ng pangakuan na about a married or magkasama, ganyan. Nagkaroon sila ng pag-uusap. Yun ang nakikita ko dito, Kung kukonect sa sayo, hindi ko alam. Pero kung kukonect sa sayo, mag-ingat ka. Kasi, hindi ka naman option. Kasi, kumbaga, umalis na nga siya sa'yo Diba? Babalikan mo pa ba yung umalis sa'yo? Diba? Marami na nagbago. You need to put guard sa sarili mo, syempre. Kumbaga, ibig sabihin, hindi talaga para sa sa'yo yun. Yun lang yun. Pero nasa sa'yo yun. Kung kayo is in a relationship, na hindi ko lang maisip kung ikaw or ando naman yung supporting to each other, ano? Ando naman yung supporting to each other, pero isa sa inyo kasi may lungkot na nararamdaman. Isa sa inyo na parang may paghihirap na pinagdadaanan. Yun ang nakikita ko dito. Yun. And maaring ikaw or siya kailangan niya ng tulong mo o kailangan niya ng suporta mo. Maaring related to a money, maaring related to a work. Yun ang nakikita ko dito.
Tingnan natin ang iyong health. Sana hindi kayo mapasok sa third party. Kamusta po yung health ni Taurus this July? Ano po to? Ikaw or someone to. When it comes sa health, ang nakikita ko sa dito, when it comes sa health, hindi ko na alam kung ikaw, ito, or someone sa buhay mo, marami siyang sakit. Or meron siyang mga lumalabas na sakit. Yun ang nakikita ko dito. Iba-iba. Yan. Maring kidney, cancer, stone, bladder. Iba-iba eh. Iba-iba siya. Dugo? Hindi. Puso, dibdib, something ganun. Ako nakikita. As in, magulo eh. Ang nakikita ko dito eh. Pero may sakit siya. When it comes sa health, ganun. Maring may tao, ikaw or someone is may sakit. May pinagdadaan ng sakit. At nandito siya sa sitwasyon niya na kailangan niya ng tulong or kailangan niya ng suporta. Tulad ng sabi ko kanina. Yun na nakikita ko dito. Maring kailangan din niya ng money, no? Sa nakita ko dito. Maring suporta lang din sa iba. Yun. Sa'yo siguro, kung sa'yo, or maari ikaw rin ito, or sa'yo, maari ang sakit mo siguro, mga sakit ng buto-buto, kasukasuan, laman-laman. Yung mga joint, mga ganyan lang siguro. Siguro pagod lang din ang nakikita ko dito. Siguro kung nasa work ka, siguro kasi sa work mo napaka-toxic, hindi ka masaya, stagnant ka, maaring yun. Isa rin yun sa nakakapagpa-drain sa'yo, isa rin yun sa nakakapagpa-stuck sa'yo. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po yung money ni Taurus Universe? This July. Uy, okay. When it comes sa money mo, ang nakikita ko dito, money mo medyo mabagal yung pasok, medyo parang nag-slow siyang bigla. Hindi ko alam why. Siguro, hindi ko lang alam kung may pinagbibigyan ka ng pera, tinutulungan, o sinusuportahan, or vice versa. Yun nakikita ko. Medyo hang yung pera mo, medyo mabagal yung pagpasok ng pera, or bigla siyang bumagal eh. Hindi ko alam siguro nagkaroon ng changes, maaaring ganun. 'Di ba kapag diba tumutumal siya kapag mga ganitong June, kalagitnaan ng taon. Alam mo naman sa mga trabaho, 'di ba, well, iba-iba naman kasi yung 'di ba, pagka lang busy mga pagpasok lang ng August, September, October, 'di ba? Mga ganun, 'di ba? Pero sa ngayon kasi biglang bumagal yung pagpasok ng pera sa iyo. Sa nakikita ko to. Maaaring may mga hinihintay ka, maaaring kung may mga magbabayad ng utang, ganun, diba? O kaya andito yung situation na maaaring may tutulong sa'yo, may tinutulungan ka. Ganun lang ang nakikita ko sa'yo sa money mo. Magkaroon ka lang ng strategy, magiging okay ka. Magplano ka lang maigi, hindi okay ka. Tingnan natin ang iyong career or work. Taurus. Okay, when it comes sa career or work mo, yung iba sa inyo may parating na opportunity sa iyo. Nasa sayo na lang yung desisyon na to. No? Ang nakikita ko dito. Pagdating sa work mo or sa career mo, nakakapagod talaga. Sobra, di ba? Yung iba sa inyo maaaring you have a travel o ang work mo is traveling. Yung iba sa inyo, magkakaroon ng changes. Sabihin, yung iba may pag-alis sa work nila or thinking sa pag-alis. Yun na nakikita ko dito. Magbabago daw yung
destination mo when it comes sa work. Hindi ko lang alam kung aalis ka sa work, mag-iibang bansa ka ba, o when it comes sa work naman, because nandito si destination, maaring dati nasa ganito ka, mapupunta ka sa kabila, mapupunta ka doon, maaring ganun, no, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, parang you're thinking mo na mag-iba na ng work. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Kasi parang napapagod ka na. Andito si Aiso. May mga offering sa'yo pero nasa iyo to, no? Kasi may offer siya sa'yo. Kung gusto mo nang mag-iba, okay naman. Sa nakikita ko dito. Accept po yung mga pagbabago, syempre. Kasi may offer naman sa'yo na mas magiging maganda yung situation mo. Tingnan natin ang advice. Manghingi ka din ng payo sa iba. Worth it mo naman din yun. You need to maging devoted ka lang doon. Maging loyal ka lang sa goal na yun para mag-success ka. Para ma-achieve mo siya. Everything will be okay. Sabihin. Kung kayo naman is nasa trabaho, no, kung nasa trabaho kayo o hindi ka naman kayo aalis, magkakaroon ng pagbabago, parang either magkakaroon siya ng konting changes kasi may taong nag-iisip ito na either bibigyan kanya ng level up or bibigyan kanya ng position, malaki man o maliit yan, baka magtuturo ka na, baka ganito na ang gagawin mo, dati tagabuhat ka lang. Dati mababa lang yung medyo position mo, ngayon magiging high rank ka lang konti. Maaaring ganoon sa iba sa inyo. Kumbaga may achievement naman. Advice. Okay. I know. Ngayon I know na. Okay, when it comes sa advice, sinasabi dito, isipin mo rin daw yung sarili mo. If you want to shift, or may mga bagay na need to let go, or need to abandon, gawin mo. Kailangan mo lang daw is mag-continue sa yung direction to find your goal, kung ano talaga yung gusto mo sa buhay. Kailangan sa'yo is a positive destination, a clear path, no? Kasi may mga massive changes happen sa buhay mo, no? May mga shocking situation na magaganap, there's a revelation or expect the unexpected situation happen in life. Ihanda mo yung sarili mo. Okay? Yung iba naman sa inyo, ang sinasabi dito, start a new beginning in life. Sinasabi rin na try to control, try to balance ang lahat ng bagay o lahat ng situations mo sa buhay mo. Sa pera mo, sa relasyon mo, sa mga connection mo, sa iniinom mo, sa sarili mo din mismo. And to your emotions, no? Sinasabi rin dito. Need mo na ngayon mag-transform or need to awake with something into your life or may mga bagay na kailangan na i-change yung mga decision, gawin. Let go the past, if ever na meron, because it's done. Magkaroon ka ng self-evaluation sa sarili mo. Try to reflect the past situation, kung ano yung mga bagay na gusto mong baguhin, i-transform or i-let go. And syempre, tatandaan mo palagi, you need to learn from the past. And you need to be aware. Sa lahat, trust sa intuition ka, mag-trust ka sa intuition mo, learning from the past, tsaka awareness is needed sa lahat. As in, sa salita, sa pera, sa sarili, lahat ng aspeto ng buhay mo. Awareness is needed. Warning yun sa'yo. No, ang sinasabi dito. Kung may mga bagay na kailangan mo magsalita, mag-aksyon, mag-move, tandaan mo, may mga darating na instant opportunities para sa'yo. Time is gold. Huwag kang magsaya ng oras. Ang sinasabi dito. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. I-find mo yung talagang gusto mong destiny sa buhay mo. Arigato namaste, God bless.